Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Padong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayong madaling araw, ito po, hating gabi pa lang pala. Pag-uusapan natin ngayong hating gabi ay ito po, no? Si Pulong po, sinagot yung ikinatatakot ni BBM na hindi raw itutuloy ni VP Sara ang kanyang legasiya. Ayon po kay Congressman Pulong Duterte, ang legasiya mo ay korupsyon, kahinaan, kawalan ng kakayahang tumugon sa maliliit na problema, at ikaw ang nag-iisang ngagba na Pangulo ng Pilipinas. Grabe po yung mga binitawan na yan. Talagang ang tawag natin dyan, walang pakundangan, no? Sinabihan po si BBM. Pag-uusapan din po natin, ito po, meron na pong isang manager ng bangko na nagsalita po na ah, criminal liable, criminally liable yung pong mga bangko na maglalabas ng bank accounts o bank records ni BP Sara. Iyan, at alam niyo naman, ang banta po ni BP Sara, walang patatawarin. Lahat ng lalabag sa batas para idiin siya dito sa impeachment, hindi niya patatawarin, papatawan niya o sasampahan niya na reklamo. Ngayon, iyan po, no? Matindi po yung magiging labanan diyan sa impeachment. Papaano nila? Siyempre yung ombudsman, yung salin, wala yan. Talaga ilalabas po ng ombudsman yan. Pero yung dahil po sa bank secrecy law, kayo po ay magpipilit na humingi ng mga kopya. Ayan po ang pahayag ng isang bank manager. Hindi po pwede, criminally liable ang bangko pag sila po ay naglabas ng wala pong paalam, ng wala pong hindi po pumapayag si BP Sara. Last day po ng ICI. Eto po, hindi po napagbigyan itong si Libiste na makakuha ng kopya ng report ng ICI. Ang tanong, may report ba ang ICI? Bakit itinatago? Para saan yung ICI kung ang report nila ay ayaw ilantad? Ha? Wag na yung report, yung kanila na lang ano. Kasi marami daw eh. Para namang nagtrabaho talaga sila. Wag na po i-report, yun na lang pong mga pinag-usapan niyo ni Sandro Marcos at tsaka interesado po kami. Ano ang inyong report dito po sa kay Sandro Marcos at kay Martin Romualdez? Kasi kung hindi niyo po mailalabas yan, putya, niloko niyo lang po yung mga tao. Dapat sa inyo, yung nakaisip niyang ICI na yan, dapat talaga maparusahan dahil panloloko sa tao yung ginagawa ninyo. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil kung ayaw nyo mag-subscribe, ano gagawa ko? Move on na lang ako. Tuloy-tuloy na po tayo. Kaya pindot na, okay? Pag-usapan na natin. Kahit konti lang po yan, dadami din yan. Pag hindi dumami, ano magagawa? Ano magagawa natin? Ating gabi ka, ating gabi ka nag-vlog. Tulog na mga audience mo. Okay, pag-usapan natin. Bukas naman, panonoorin din nila to. Ito po, yung reaksyon ni Pulong Duterte sa sinabi po ni Marcos, BBM. Sabi niya, nangangamba siya, malaking pangamba ito para sa akin. Ang continuity ng aking hangarin, pinapangarap at pinagtrabahuan. Kung wala ito, babalik tayo sa lumang paraan ng pamamalakad. Kaya nga po namin iboboto si BP Sara dahil gusto namin bumalik
sa pamamalakad ng tatay niya. Dahil wala kaming nahita sa pamamalakad mo. Hindi po kami natatakot na bumalik sa dating pamamalakad. In fact, pangarap namin yan na sana ibalik ng susunod na presidente yung pamamalakad ni Tatay Digong kung saan may kapayapaan ang mga hindi kriminal, mapayapang nabubuhay. May proteksyon laban sa mga kriminal ang mga tao. Walang malawak na pagnanakaw. Kayang tumugon ng gobyerno sa anumang krisis. In fact, pinakamalupit ah, na krisis na inabot ng mundo panahon ni Tatay Digong. Yan po yung pandemya. Pero kinaya natin dahil hindi po kami natatakot na bumalik tayo sa dati. In fact, pangarap po namin yan, Mr. President. Para namang may legacy talaga. Si Antekler nga na andaldal na, hindi pa masagot kung ano yung legacy mo. 'Di ba? Josephine Pascual, thank you very much po sa $2 na pangkape. Maraming maraming salamat, Ma'am Josephine Pascual. Anong size ng shirt niyo? Happy lang. Opo, 3XL, 4XL pong mga t-shirt. Thank you very much, Bradley. Yan, maraming salamat din, Bradley, sa $0.99. Don't give up hope. Hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Talaga namang si BP Sara. Ito naman po ang sagot. Mr. President, ito po sagot sa iyo ni Pulong. Ang iyong ligasiya, kasi hindi masagot ni Antikler kung ano talaga yung ligasiya mo Ito po ang ayon kay Congressman Pulong. Ang iyong ligasiya ay korupsyon, kahinaan, kawalan ng kakayahang tugunan ng simpleng problema ng bawat Pilipino at ang pagiging nag-iisang bangag na Pangulo. Grabe na. Diretsahan na. Wala, wala na pong intro si si Congressman Pulong. Dinerecha ka na, Mr. President. Nag-iisang bangag na Pangulo. Grabe naman. Nagsasabi ka naman, ba't ka naman ng ganyan, Congressman Pulong? Nagsasabi ka ng totoo. Wag ganyanin. Walang ganunin. Ikaw naman, no? Magsasabi ng totoo. Okay. Tama po yan, no? Pinakamalawak na korupsyon na ganap sa panahon po ninyo. Trilyon po ang pinag-uusapang korupsyon. Yung sinasabi lang po ng mga nagde-deliver ng maleta, 805 billion. Kulang-kulang pong 1 trilyon ang pinamudmud nilang pera. Pero ang tanong, Mr. President, ayaw imbestigahan ng mga tauhan mo ayaw ipatawag yung 18 ex-soldiers. Eto pa po, Mr. President, pinakamababang piso na po ngayon. Akala nyo yung nire-report natin? Malapit na po mag-61. Pag tontong po niya na 61, sunod-sunod na po yan. 60.77. 75 ba? Basta 60.7. Konti na lang, 61 na. Pag tumuntong yan ng 61, haantayin naman natin 62. 63, 64, 65. Yan ang legacy mo, Mr. President. Kahinaan. Napaka. Deklara lang ng deklara, tayo lang ng tayo ng kung ano-ano, yung ICI. Last day na ngayon. Wala kaming alam kung ano ang report ng ICI. Hindi po nila pre-press conference, kahit man lang yung mga highlight. Humihingi nga si Congressman Libiste. Wala, hindi po pinagbigyan.
Mr. President, ang legasiya nyo ay kahinaan sa pagtugon ng simpleng problema ng bawat Pilipino. Simple lang po yung mga problemang dumating sa inyo. Kada may darating na problema, ang bigat sa kalooban. Kung ano-anong solusyon. Magbebenta ng kung ano. Nagbenta ng kung ano-ano. Daming binenta. Ginto, sabay-sabay binenta last year kasi mag-eleksyon. Nagbenta na sangkatutak na ginto. Nagbenta ng mga lupain. Kumuha ng pera sa PDIC, 117 billion. Na hindi namin alam kung saan napunta lahat. Pinakamalaking utang. Yan ang legasiya mo, Mr. President. Pinakamalaking utang, pinakamababang piso, pinakamalaking korupsyon. Grabe. At syempre, dinirekta ka na ni Pulong. Ikaw ang nag-iisang ngagba na Pangulo. Wala pa pong nabalitaan. May mga nabalitaan before na may sakit na Pangulo, tatay mo, di ba? May mga nabalitaan tayo na may mga korap pero daig. Yung corruption ngayon, grabe. Kung yung tatay mo, Mr. President, na Guinness Book of World Record, walang panama sa corruption ngayon. Namamana. Okay. Maraming salamat, Congressman Pulong, sa pagpapaalala sa amin na yan ang legasiya. Thank you very much kay Reyna Mel na nagbigay po sa atin ng 10 Saudi Arabia Real. Okay. Punta na po tayo sa iba pang balita. Ito po nakakatuwa. Good news po. Ito po. Weakest peso value in history, 60.74. 60.74 na po. Samantala, si Leni Robredo ay nakasakay po sa tricycle. Yung kolong-kolong. Na ilan po sila nakasakay? 2, 4, 6, 8. 8 ang nakasakay. Yan ang mga paandar ni Leni Robredo. At sinagot po yan ni Yuse Castro. Yang sinabi ni Pulong, alam mo naman si Yuse Castro, sagot agad. Sabi po ni Anticler Castro, huwag ipahid kay Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon na ginawa mismo ni FPRRD. Grabe. Dati si FPRRD, ang bintang nila, mamamatay tao. Hoodlum. Ngayon, magnanakaw na. Korap na pala. Ngayon lang namin nabalitaan. Buwat lang po sa bibig ni Anticler. Tanong, meron bang kaso kahit minsan, kahit na anong kaso po, maliit o malaking kaso, si Tatay Digong sa korupsyon? Walang kaso. Dami ng sinampang kaso kay Tatay Digong. Walang kasong korupsyon. Sa imagination lang ni Anticler may kinurap. Meron po ba tayo nabalitaan na issue ng korupsyon? Ano po? Ad control? O ninakaw na lang talaga basta? Utang. Huwag nyo nang pagbintangan ng kung ano-ano yung presidente namin. Nakakulong na, pinakulong nyo na't lahat. Tapos ngayon, corrupt na naman. Nadadagdagan yung kasalanan ni Tatay Digong pag tuwing ibubukan ni Anticler yung bibig niya. Pipi Sara, kasuhan mo na tong mga to. Utang, wala na kaming pakialam dyan. Dagdagan nyo na kaso niyan, tukmul na yan. Corruption. Wala nga kayong maibato kay Tatay Digong kundi yung AJK ng AJK. Ngayon, corruption na naman. Wala kayong katotoran lahat. Okay. Ito naman po ang sinabi ni Lisa Masa, Makabayan Black. Sabi po, pupulutin sa basurahan yan tandem ni Sara Baste Duterte sa 2028.
dahil ayaw ng taong bayan sa political dynasty. Paalala lang po, Lisa Masa, wala pa pong natatalong Duterte. Coming from you na hindi po kayo makapagpanalo ni minsan, wala pa po kayo na ipapanalong isang senador man lang. Ang galing po ninyong magsuri ng politika, di ba? Sabi niya, pupulutin daw sa kangkungan yung Sara Duterte, Baste Duterte tandem. Ang galing mo naman. Ano yan, nahulaan nyo? Very much muna kay Lulu na nagbigay po sa atin ng $2. Tina Mel din na nagbigay ng 10 star. Maraming salamat sa mga nagpapakape. Lakas naman ang loob nyo na magsabi na pupulutin sa kangkungan. Ipanalo nyo muna yung sarili nyo sa isang senador man lang makapagpanalo. Wala pa pong naipapanalo yung makabayan na yan na senador eh. Tapos ngayon sasabihin po nila ano raw? Ang sabi nila pupulutin sa kangkungan. Utot nyo. Okay, may paparinig muna ako sa inyo ha. Kung saan po kasi napupunta matindi yung yung pera kampanya natin. kasi matindi yung Pakinggan po kampanya natin ng to. government against fake Si news. Toby Ang tanong ko Chanco. ngayon, naniniwala ka ba na mismong mga kaalyado ng Marcos administration ang pasimuno o nagpa-practice ng fake news? Okay, I'll be very open. Yung pasimuno nito, kaya masama yung loob ko, dating Deputy Secretary General ng House, nung panahon ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, dun ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos, yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sopronio, ano? Yun! Teka ha, isa-isay natin ha. Sabi ni Chanco, ulitin natin nga. Hindi ko gano'n napakinggan. Dating Deputy Secretary General ng House, nung panahon Dating Deputy General General Secretary ng House nung panahon daw ni Martin Romualdez. Ano-ano kaya ng mga mautin si Martin Mautin. Dating Deputy Secretary General daw po ang may control ng Troll Farms. ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, dun ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Ha? Doon mo nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos? Talaga? Yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sopronio, ano? Yun, tumpak! Tumpak ka, Ibi. Kamo, kahit ikaw hindi tayo nag-uusap privately, ni wala akong cellphone mo. Alam mo kung sino nasa likod, di ba? Siya yung puppet master. Si Ponyong. Oo, diba? Oo. Ang galing Ang mo. ganda ng bahay niyan, Pong. Ang ganda ng Ha? bahay niya, may infinity pool. Hindi lang bahay. Tingnan mo naman ang lifestyle niyan. Oh, yun. So yun ang nagpapatunay. Yung puppet master, yung nagpapatakbo sa lahat ng trolls na yan, yung contact ng lahat ng mga vlogger na yan, ay mismong in-employ doon sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Yun naman pala. Yung puppet master pala. Ay in-employ kay Majority Flow Leader Sandro Marcos. Panay ar yun, hindi na nga mabanggit ni Chanco yung ar eh. Panay ar pang binitaway. Opo, live po to. Yan malinaw na malinaw, Sandro Yung puppet master daw ng mga trolls at ng mga vlogger ng BBM ay empleyado ni Sandro Marcos. Ni Sandro Marcos. Buti pa sila.
Buti pa sila mga ang laki siguro ng sweldo ng mga vlogger na yan. Kaya lang, ang problema nila, hanggang 2028 na lang sweldo. Kaya sana yung mga vlogger ng binabayaran ng mga Marcos vlogger na may bayad. Sana nakakaipon kayo dahil hanggang 2028 na lang. Hanggang 2028 na lang yung pasweldo sa inyo. Samantalang yung mga Duterte vloggers, wala lang, tuloy lang ang pagbablog. Tuloy lang ang pagbablog, di ba? Ito po, dito na po tayo sa sinabi po nito. Nagulat ako pagbungad ko, meron na kagad. Bank Secrecy Law. Nilinaw ni Marby Baleros, isang bank manager, na hindi pa maaaring buksan ang bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Ayon sa kanya, nasa deliberation stage pa lang ang impeachment at wala pang formal na impeachment trial o impeachment court. Dahil dito, walang sapat na legal na basehan para ilabas ang bank records. Aniya, ang pagpipilit na gawin ito ngayon ay maituturing na fishing expedition. Dagdag pa niya, maaring managot sa ilalim ng Bank Secrecy Law ang sinumang bank officer na susunod sa sabpina ng walang malinaw na legal na batayan. Sabi, if you, the House Committee on Justice gives you subpoena, you as bank manager, the bank officer, will be criminally liable under the law. Kaya mamimili po Mamimili po itong mga bank manager. Kasi nagbabanta din po yung Hindi po nagbabanta si BP Sara na ididemanda kayo. Ang nagkukwi daw sa inyo, yung nagbibigay po ng paalala ay kapwa nyo bank manager. Nagngangalang Marby Baleros. Na pwede po kayong criminally liable. Saka yung epekto po niyan, nasabi ko sa inyo, kunwari yung BDO nagbigay ng bank account nila, putya, hindi pala sumusunod tong BDO na, halimbawa lang, halimbawa yung BDO nagbigay sila ng mga dokumento dito sa House of Representatives. Magkakaroon po ng bank run yan. Yung mga tao po na gusto ng bank secrecy law, tatanggalin sa inyo yung kanilang mga... Ako, yun ang gagawin ko. Diba? Bakit ako sunod-sunuran pala kayo sa illegal na utos? Kaya nga nakasampa na sa Supreme Court. Ewan lang natin. Nagbabanta rin si Luis Tro, di ba? Pag hindi kayo sumunod, ipapakontempt kayo. Kaya mamimili po kayo na susundin. Yung mga sutil na congressman o yung batas dapat nyo sundin. Ginawa po nilang halimbawa yung kay Corona, yung mga bank record ni Corona. Ang nakakalimutan nito ni Bel Zamora, Congressman Bel Zamora, ang nagsabpina po ng bank account ni Corona ay impeachment court, hindi po mga congressman. Yung Senado po bilang impeachment court. Kaya yan, sasabihin nyo na naman ngayon na kinukutsaba na naman yung mga bangko. Meron batas. Bank secrecy law. Yun ang susundin nila. Hindi ko po kilala kung sino yan. Yan po ay chismisan lang. Yan naman si Chanko. Si Chanko kasi, congressman. Nakikita niya raw dun.
sa opisina ni Sandro Marcos. Di ko po kilala, wala akong ideya kung sino yung sa Provenyon na yan. Kaya lang lahat ng chismis papatulan natin. Bakit hindi nyo dinidemanda si si Chanko, di ba? Malamang totoo yung sinasabi. Okay. Grabe po to Iba pong klase to. Okay, sabi po eto po, medyo sinearch natin kung totoo. Bago kasi datin pag-usapan, tinatanong ko muna dito sa mga inampalan. It is true that a bank manager expressed concern about criminal liability regarding the release of BP Sara's bank record. Kaya totoo po. Ito po ang kanyang mga points ng kanya statement. Condition for disclosure. Si Valeros, yung nagsabi po na criminal liable kayo. Valeros argued that since the impeachment proceedings were only in the deliberation stage and a formal impeachment court had not yet been formed, there was no legal reason to disclose the records at that time. Yan, kaya iiyak po kayo. Kayong mga congressman. Actually, ilan lang naman congressman niya maiingay. Ito lang po. Si Justice Committee Chairman Luistro, Vice Chairman Zamora. Di nga nila mabanggit-banggit Terere dun. At saka si Dilima. Si Dilima, natural kasi siya parang complainant siya, di ba? Dahil siya yung endorser. Tapos 3 lang. Yung iba, nagtitimbang-timbang na yan. Alam niyo po kung bakit? Kasi pagpapayag po ang mga bangko, request na rin natin lahat na yung mga bank account ng mga congressman na yan, pasilip na rin natin. Magsampa tayo ng petisyon na ilabas din lahat nila. Pag nilabas nila kay BP Sara, ito kasi mga to, si BP Sara lang ang gusto nilang pabuksan Okay, criminal liability. Sabi po, explicitly warned that if a bank officer complies with the subpoena from the House Committee on Justice before the trial officially begins, that officer could be criminally liable under the law. So, sasampahan po kayo ng kaso. At ayon po sa mga abogado ni BP Sara, hindi na po sila mangingimi na magsampa ng kaso. Lahat po ng lalabag para lang siya, lahat ng lalabag sa batas para lang siya impeach. Yan, sinampulan na si Madriaga. Kaya yung mga tao sa bangko, tsaka syempre isipin nila, future president to. Pakikipagtulungan kayo sa kaaway ng economic impact. Economy supporting this view noted that premature or unauthorized opening of bank accounts could lead to systemic risk and a loss of public trust in a public system. Banking system pala. Tama po yan. Pag nakita po ng mga lalo na po yung mga mayayaman, yung mga milyonaryo o bilyonaryo, nakita nila na putya, kahit sino pala, ilalantad ng bangko na to. Tanggalin ko na dyan yung pera ko sa inyo. Hindi pala ako safe sa inyo. Kahit sino na lang. Kahit hindi korte. Korte lang po yung pwedeng magpasabpina. Iyakan na naman bukas yan. Tignan natin kung paano na naman ngangal-ngal si Kokey. Kokey, ang sipag mo Hindi ka naman Justice Committee. Hindi ka rin Vice Chairman. Bakit ang sipag mo, Kokey? Hulaan ko. Dahil hindi ka pa congressman last year, wala ka natanggap na maleta, no? Wala akong sinabing masama. Hindi nga kita inaakusahan na tumanggap ka ng maleta Di ba?
nagtataka ako. Kung pinakamasipag eh. Okay. Banat ka ng banat eh. Bakit kaya? Sa lahat. Halatang halata ka naman, Kokey. Oh. Wala ka nakatanggap na maleta, di ba? Ang ibig kayang sabihin niyan, Kokey, ikaw ay, ha? Ikaw ay gustong natin to. Alam niyo na yung ibig ko sabihin. Okay. Eto po, nakakatuwa po tong Katoliko, si Father Jerome Siciliano. Ha? Pari po to. May sinabi po siya. Nananawagan po ang mga kaparian na wag lang po si BP Sara ang scrutinize yung mga salapi. Ayan. Lahat po ng mga mambabatas, puta yari kayo. Dapat ba Okay na yan, hindi mag- Father. Yan, susuporta kami sa mga kaparian. Kasi niloloko tayo nitong mga to, parang ang gusto nilang palabasin si BP Sara lang yung magnanakaw. Si BP Sara, kahit wala po silang binibintang, gusto nilang busisiin ng lahat. Father, okay po yan. Susuporta po kami sa inyo bilang mga Katoliko. Maganda pong panawagan yan na scrutinize din natin lahat ng mga bank account at salin ng ating mga congressman, ang ating mga senador. Puta, ano yan? Kayo lang, si Vice President lang? Oh. Scrutinize din namin lahat ng mga bank account nyo, mga pag-aari nyo. Tama yan, Father. Gusto ko yung ginagawa nyo na yan. Ito po ang sinabi naman ni Leandro Ligarda Libiste. Hinggil po dito sa ICI. Natapos ng ICI at hindi nila nilabas ang final report. Grabe, wala kayong final report. Naibigay na nila ito kay President Bongbong Marcos at nasa kanya kung isasa publiko ito. Bakit hindi pa nilalabas ng ICI ang final report? Ngayon, tanong namin, Independent Commission for Infrastructure. Kayo lang po ang hindi naglabas ng report. Kaya talaga yan ang patunay namin na kayo po ay ginamit lang para mambudol ng mga Pilipino. Wala naman talagang aksyon ang gobyerno ni BBM para papanagutin itong mga tao sa gobyerno na nagnakaw dyan sa flood control, pero para palabasin na meron siyang ginagawa, kaya po may ICI. Bakit po kinakailangang i-stress natin tong ICI na to? Ni final report, wag na po yung ilan nyo na pakulong nyo. Final report, wala kayong nilabas. Bakit ayaw nyo po maglabas ng report ninyo, ICI? Karapatan namin dahil binadgetan namin kayo. Karapatan namin dahil kayo ang dinahilan ng Pangulo ng Pilipinas o kayo ang dinahilan ng House of Representatives para tumigil sila na investigasyon. Kayo din ang dinadahilan ni Tito Soto para wag na silang mag-imbestiga sa Blue Ribbon. Pero si Ping Lacson, syempre, kunwari mag-iimbestiga pa. Pero wala na tayong naririnig kay Ping Lacson. Sana po, miski report, wag na yung mga napakulong, ICI. Kasi wala kayo napakulong na malaking isda. Ang tanong namin, asan yung report nyo? Marami. Kayang ilabas? Eto na lang po tanong namin. Ano na lang nangyari sa investigasyon nyo kay Sandro Marcos at saka kay Martin Romualdez? Yun na lang po ilabas nyo muna kung nararamihan kayo. Marami daw kaso kaya mahirap eh. Yun na lang pong resulta ng investigasyon nyo kay Martin at saka kay
Sandro Marcos. Kasi nagkukunwari pa kayo na nag-iimbestiga kayo eh. Baka nagkwentuhan lang kayo. Asan yung resulta ng investigasyon nyo kay Martin? Paano nyo, o hindi nyo sinasabi na walang kasalanan si Martin, pero paano kayo nag-arrive na si Martin ay hindi nyo matukoy na siya yung mastermind? Ang dami na nagtuturo. Kaya ito po, ngayon, bakit po natin inuulit-ulit to? Siyempre, hanggang ngayon na lang silang araw na to eh. At hiningan sila ng report, wala sila na ibigay. Na kay BBM na raw. Buti kung ilabas niya ni BBM yung resulta. Ito po ang tanong. Bakit mo pinag-iinitan yung ICI? Kasi inuulit-ulit ni BBM yan eh. Katulad ngayon, may krisis tayo sa langis. Na ayaw nilang umamin na may krisis. Anong ginawa nila? Nagdeklara ng may emergency. May energy emergency kung ano-ano. Nagdeklara na sila. Tapos meron pa silang pumuo ng crisis committee. Nung nalito na nga sila dahil sa kung ano-ano yung mga pinagagawa nila, ang tanong kay Antik, kung wala pang crisis, bakit may crisis committee? Ang sagot ni Antikler, kasi advance eh. Wala pang crisis, may crisis committee na. O, di ba? Parang may ginagawa sila, no? Crisis committee. Tanong, kailan nag-meeting yung crisis committee na yan? Ano na pag-usapan? Di ba? Parang ICI lang din. Kunwari may tinatag para mag-imbestiga. Pero ang katotohanan, budol lang din. Kailan po kayo, ilang beses nagme-meeting yung crisis committee? Sino-sino bumubuo niyan? Kailan ang huling meeting nila? Ano ang na pagkasunduan? Natatandaan ko po, nung gumawa po si Tatay Digong ng parang committee rin, hindi ko na matandaan, COVID-19, di ba? Sama-sama, may DOH, may araw-araw. 2 beses sa isang araw yata, nagre-report sila ng ginagawa nila. Natatandaan nyo si Bergerehe, Eserehe, Bergerehe. Tatandaan nyo, siya yung spokesperson nung binuo na yun na COVID-19 task force yata ang tawag doon. Araw-araw may report, araw-araw silang may ginagawa. Ito po, nagbuo ng crisis committee. Hindi, ngayon po, yung crisis committee ngayon. Para tutugon daw dito. Kailan kayo huling nag-meeting? Puta, yung COVID-19 task force ni Tatay Digong, araw-araw nagre-report sa tao eh. 2 beses yata yun si Bergerehe. Iba pa yung report ni spokesman Harry Roque. Iba pa yung kay Bergerehe. COVID lang yun. Ganun po yung tunay na nagtatrabaho. Ito po siya, nagtatag kami ng crisis committee. Ano po ang huling balita sa crisis committee? Wala. At least nagtatag. Para kunwari, ngayon naman, nagdeklara na tayo ng emergency. Ano pong kakaiba? Ano pong ginawa na ano pong epekto na ng pagdedeklara ng emergency? Energy emergency. Ano po kakaibang aksyon nung nagdeklara kayo? Dapat kasi may kakaibang aksyon eh. Teka muna. Bakit nga wala nagtatanong kay Antikler niyan? Mga reporter na to. Bakit wala nagtatanong kay Antikler? Antikler, ano po ang huling balita o ano po ang huling ginagawa ng crisis committee? Alam nyo yan ng problema. Pag wala talagang plano, wala talagang pakbang, wala talaga. Ikot ng ikot. Minsan nasa Sibuyasan. Minsan naroon sa mga kalsada. Minsan, putya. Ikot ng ikot.
Meeting kayo, magtrabaho kayo, o ikaw, ano mo, ay nako, wala pong mangyayari diyan sa kaikot. Nasa opisina kayo lahat, mag-meeting kayo, makakakuha kayo ng solusyon. Na tayo sa Sibuyasan, pormang putang, wala naman nagagawa. Ano na ang ginawa ng crisis committee? Meron pa ba? May meeting pa ba yan? Puta, may meeting pa yung mga yan na lahat nakaturo ang papel. Kala mo talaga. Alam ko na yung gimmick na yan. Nung nakaturo kayo lahat sa isang papel, pagkatapos, okay na ba? Magtatawa na. Okay na yan. Labas nyo na yan. Nakaturo tayo lahat sa isang papel. Kung ba nagmi-meeting, nakaturo lahat sa isang papel? Tukuhan. Ito po. Ganito po mag-isip ang mga anti-Duterte. Ito po, may picture po dito si Attorney Torion at saka si Attorney Delgra kasama nung tatlo pang iba sa Supreme Court. Ito po ang pananaw nila. Ganito po bumanat yung mga anti-Duterte. Kabado sila dahil pag lumabas ang lahat ng ebidensya, tapos ang karir nilang lahat. Yan lang yun, kaya patuloy na pinipigilan ng impeachment. Alam mo, kung sino ka man, di inamin nyo rin pala na walang ebidensya. Bakit kayo mag-impeachment kung walang ebidensya? Kabado daw, kaya daw pinipigilan yung impeachment kasi pag lumabas daw yung ebidensya, ibig nyo sabihin wala talaga kayong ebidensya. Wala naman po talaga silang ebidensya. Imaginein po ninyo, walang katapusan yung Mary Grace Piatos. Yun nga Mary Grace Piatos, hindi nga po ebidensya yun, 'di ba? Ano ba yung Mary Grace Piatos? Lahat nga ng tao alam na yan na yan ay confidential agent. Bawal daw magbakasyon si BBM. Hindi raw natutulog si Garin. Alam nyo, baliktarin nyo naman, magbakasyon kayo at saka matulog naman kayo. Baka may mangyari sa Pilipinas. Kasi hindi kayo natutulog, wala nangyayari. Tignan natin, baka may nakalimutan pa tayo. Si Lovely pala, kumusta? Lovely, kumusta ka na, Lovely? Buhay ka pa ba, Lovely? Nawala ka na sa area. Eto pa, isang, ako, yabang na yabang ang mga DDS sheet na mananalo si Sara sa 2028 bilang presidente. Pakitignan nyo lang nakuha ni Digong na boto noong 2016. 16 million lang daw si Digong. Yan lang talaga bilang nyo. Pagsasamahin ng loyalista at kakamping, talo na kayo. Magsasanig puwersa kami para hindi siya manalo. Alam mo, ang batayan nyo ng boto ni BP Sara yung bumoto kay Tatay Digong na 16 million. 2016 pa yan, mag-upgrade naman kayo. 2026 na ngayon . After 10 years, yan pa rin ang supporter ng mga Duterte. 16 million pa rin. I-upgrade mo naman yung utak mo. Loyalista. Kaya kayo nasasabihan loyalista nga .
Biruin mo ang batayan mo, ang boboto lang daw kay BP Sara ay 16 million. Asan na yung 32 million ni BP Sara? Hindi na boboto sa kanya? Baka nga madagdagan pa eh. Ha? Baka nga madagdagan pa ngayon dahil may mga bata na dati na hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng bumoto, ngayon pwede nang bumoto. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.